Bago pa man sumikat ang araw, nasa sementeryo na ako. Sanay na ako sa dilim, sa lamig at sa amoy ng lupa. 20 taon na rin akong tagahukay ng libingan dito sa lumang sementeryo ng San Isidro. Masasabi kong kabisado ko na ang bawat patay na inilibing ko, bawat lapida, bawat hukay. Ito ang buhay ko, ang trabaho ko. Ang buhay ko, simple lang, walang pamilya, walang kaibigan. Ang taning kasama ko lang, ang mga patay. Ang mga kwento ng kanilang buhay na naririnig ko mula sa mga kamag-anak at ang katahimikan ng sementeryo. Pero nitong nakalipas na linggo, may kakaiba akong napapansin. Isang bagay na hindi ko maintindihan. Isang bagay na nagpapataas ng balahibo ko. Kahapon, inilibing ko si Mang Tonyo. Matanda na siya, payapa ang muka. Personal kong sinigurado na natabunan ng maayos ang hukay. Pinatungan ko pa nga ng ilang bato para mas matibay, para hindi basta-basta magalaw. Pero ngayong umaga, pagdating ko, nanlaki ang mga mata ko. Ang hukay ni Mang Tonyo, bukas na nangan. Ang lupa, nakakalat sa tabi. Ang mga bato, nakatabi. Para bang may humukay ulit. Napalingon ako sa paligid. Walang tao, walang bakas, walang aso, walang kahit ano. Sino ang gagawa nito? Bakit? Pilit kong pinaniwalaan na baka may nagbibiro lang o kaya baka hindi ko lang talaga natabunan ng maayos. Pero imposible. Sanay na ako. Kabisado ko na ang trabaho ko. Linapitan ko ang hukay. Ang lamig na nanggagaling sa loob. Hindi lang basta lamig ng lupa. Lamig na tagos sa buto. Parang may humihinga. Sumilip ako sa loob. Madilim. Wala akong makita. Pero ramdam ko, ang hukay na iyon ay parang may lihim. Isang lihim na hindi ko dapat sinisilip. Ang aking simpleng buhay, unti-unting ginugulo ng kakaibang pangyayari na ito. Ang sementeryo, hindi na basta lugar ng mga patay. Ito ay naging lugar ng mga buhay na lihim. At ang hukay na bumubukas ay parang paanyaya sa isang bangungot na hindi ko pa alam. Dahil sa hukay, hindi na ako mapakali. Ang bawat sandali, puno ng takot. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari. Inayos ko ulit ang hukay ni Mang Tonyo. Mas hinigpitan ko ang pagtatabon. Mas dinagdagan ko ang mga bato. Personal kong sinigurado na walang makakagalaw. Pero kinabukasan, pagdating ko, bukas na naman. Mas malaki ang hukay. Ang mga bato nakakalat, parang may pilit na lumabas. Nilapitan ko ang hukay at doon narinig ko isang mahinang bulong galing sa ilalim ng lupa. Hindi ko maintindihan, parang isang dasal o kaya isang sumpa. Nanindig ang balahibo ko. Bulong? Sino? Walang tao. Walang hangin, pero may bulong. Naalala ko ang mga kwento ng lola ko tungkol sa mga multo, mga kaluluwa ng patay na hindi matahimik, nagpaparamdam, naghahanap ng katarungan, o kaya naghahanap ng kasama.
Pilit kong pinaniwalaan na guni-guni ko lang iyon, pero ramdam ko ang mga bulong. Totoo, ang lamig na nanggagaling sa hukay, lalong lumalalim. Amoy lupa, amoy bulok, at may bahid ng amoy ng luma. Amoy na parang matagal nang nakatago. Minsan, parang naririnig ko ang pangalan ko, mahina lang pero malinaw, parang may tumatawag. Ang sementeryo, hindi na tahimik, may bumubulong, may gumagalaw. Ang mga bulong na iyon, hindi lang basta tunog, ito ay isang paanyaya. Isang paanyaya sa isang bagay na hindi ko dapat sinasagot. Ang hukay na ito, parang isang bibig na unti-unting bumubukas, at ang binubulong niya ay isang kwento na hindi ko pa alam. At ang kwentong iyon ay parang nagpaparamdam sa akin ng isang bagay na mas malalim pa sa ordinaryong patay. Dahil sa mga bulong, hindi na ako mapakali. Ang takot ko unti-unting lumalaki. Alam kong hindi ito basta imahinasyon. Mayroong kakaiba. Dahil sa mga bulong, hindi ko na kayang iwanan ang hukay ni Mang Tonyo. Bawat umaga, pagdating ko, bukas na naman. Pero ngayon, mas matindi. Ang lupa, hindi lang basta nakakalat. May mga marka, parang mga kuko, parang may pilit na umakyat. Ang gilid ng hukay, parang nasira. Para bang may pilit na lumabas mula sa loob. Nanindig ang balahibo ko. Ano ang nasa loob? Si Mang Tonyo ba? O may iba pa? Naalala ko ang mga kwento ng lola ko tungkol sa mga multong hindi matahimik. Mga kaluluwa na nakakaulong sa kanilang libingan at minsan pilit na lumalabas para hanapin ang kanilang katawan o kaya ay para hanapin ang kanilang kasama. Ang amoy sa hukay lalong lumakas. Amoy bulok, amoy lupa, at may bahid ng amoy ng luma. Amoy ng matagal nang nakatago. Ang mga bulong, mas malinaw. Hindi na lang basta bulong. Parang mga ungol. Parang may nahihirapan. Parang may naghihirap. Minsan, parang naririnig ko ang tunog ng paggalaw sa ilalim ng lupa. Parang may pilit na gumagapang. Ang sementeryo, hindi na tahimik. May bumubulong, may gumagalaw, may umaakyat. Ang hukay na ito, parang may sariling buhay. Isang buhay na hindi dapat nagalaw. Isang buhay na naghihirap. At ang paghihirap na iyon ay parang nagpaparamdam sa akin ng isang bagay na mas malalim pa sa ordinaryong patay. Isang bangungot na unti-unting nagaganap at ako ang tanging saksi. Dahil sa mga marka sa hukay, hindi na ako mapakali. Ang takot ko unti-unting lumalaki. Alam kong hindi ito basta imahinasyon. Mayroong kakaiba. Nagsimula akong makaranas ng mga bangungot. Sobrang totoo. Sa panaginip ko, nasa loob ako ng isang hukay. Madilim, malamig. Ang lupa pumapatong sa akin.
Nararamdaman ko ang bigat, naririnig ko ang bulong ng lupa. Pilit akong sumisigaw, pilit akong gumagapang pero walang silbi. Nabaon ako, buong buo. Bigla akong nagigising, hingal na hingal, nanginginig sa takot. Ang aking kwarto, madilim, pero ramdam ko ang bangungot, totoo. Ang amoy ng lupa at bulok, kasama ko pa rin. Minsan, parang naaamoy ko ang amoy ng luma, amoy na parang matagal nang nakatago. Naaalala ko ang mga kwento ng lola ko, na ang bangungot, minsan hindi lang basta masamang panaginip, ito ay isang pagpaparamdam mula sa mga kaluluwa na hindi matahimik, mga kaluluwa na nakakulong. Ang mga bangungot na yon, lalong naging madalas. Bawat gabi, hindi na ako makatulog ng maayos. Ang aking isip unti-unting nawawala. Ang hukay ni Mang Tonyo, bukas pa rin. Bawat umaga, ang mga marka niya mas malaki. Ang aking buhay, unti-unting nagiging isang bangungot. Ang sementeryo, hindi na lang basta lugar ng mga patay. Ito ay naging lugar ng mga buhay na lihim. At ang bangungot na yun, parang nagpaparamdam sa akin ng isang bagay na mas malalim pa sa ordinaryong patay. Parang nagiging bahagi na ako ng kanyang karanasan. Dahil sa mga bangungot, hindi na ako mapakali. Ang takot ko, unti-unting lumalaki. Alam kong hindi ito basta imahinasyon, mayroong kakaiba. Naisipan kong imbestigahan ang kasaysayan ni Mang Tonyo. Baka may dahilan kung bakit hindi siya matahimik. Pumunta ako sa simbahan, sa opisina ng pari. Hinanap ko ang mga lumang record ng libing. At doon, nakita ko ang detalye ng libing ni Mang Tonyo. Nakasulat doon na siya ay inilibing kasama ang isang heirloom, isang lumang relo, ginto, napakamahal. Nanindigang balahibo ko. Heirloom? Ginto? Alam ko ang mga kwento ng mga patay na hindi matahimik dahil sa mga bagay na kasama nila sa libingan, mga bagay na pinagnanasaan. Ang bulong mula sa hukay lalong lumakas, parang may gustong sabihin, parang may gustong makuha. Ang amoy ng lupa at bulok kasama ko pa rin. Minsan parang naaamoy ko ang amoy ng luma, amoy ng matagal nang nakatago. Ang bangungot ko mas lalong naging totoo. Sa panaginip ko, may mga kamay na pilit na kumukuha ng relo sa akin, mga kamay na parang walang laman. Ang hukay ni Mang Tonyo, bukas pa rin. Bawat umaga, ang kanyang mga marka mas malati. Ang lahat ng nangyayari parang may koneksyon sa relo. Ang tiyanak, ang kulam, ang lahat. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya matahimik. Ang sementeryo, hindi na lang basta lugar ng mga patay. Ito ay naging lugar ng mga buhay na lihim. At ang relo na iyon parang isang paanyaya sa isang bangungot na hindi ko pa alam. Isang sumpa na unti-unting nagaganap. At ako ang tanging saksi. Dahil sa relo,
hindi na ako mapakali. Ang takot ko unti-unting lumalaki. Alam kong hindi ito basta imahinasyon. Mayroong kakaiba. Ang hukay ni Mang Tonyo hindi na basta bukas. Ngayon, mas malalim. Ang lupa parang itinapon ng malakas. Ang mga bato nakakalat ng malayo. At sa gitna ng hukay, may nakita ako. Isang bakas. Isang bakas ng kamay. Hindi ordinaryong kamay. Mahaba, payat, parang mga buto. Nanindig ang balahibo ko. Ang kamay na iyon, ang kamay na gustong makuha ang relo, ang kamay ng isang multo. Naaalala ko ang mga kwento ng lola ko na ang mga kaluluwa na hindi matahimik dahil sa mga bagay na kasama nila sa libingan ay pilit na babalik para kunin ang sa kanila o kaya para takutin ang mga magnanakaw. Ang amoy ng lupa at bulok lalong lumakas kasama ng amoy ng luma. Ang mga bulong mas malinaw. Hindi na lang basta bulong, parang mga ungol, parang may nagagalit. Ang bangungot ko mas lalong naging totoo. Sa panaginip ko may isang anino na pilit na kumukuha ng relo sa akin. Ang anino na iyon parang kamay ni Mang Tonyo, pero hindi siya. Iba, mas nakakatakot. Ang lahat ng nangyayari parang may koneksyon sa relo. Ang multo ni Mang Tonyo o kaya isang bagay na ginamit sa kanya para makulong siya. Ang sementeryo hindi na lang basta lugar ng mga patay. Ito ay naging lugar ng mga buhay na lihim. At ang relo na iyon parang isang paanyaya sa isang bangungot na hindi ko pa alam. Isang sumpa na unti-unting nagaganap. At ako ang tanging saksi at marahil ang susunod na biktima. Dahil sa mga marka sa hukay, hindi na ako mapakali. Ang takot ko unti-unting lumalaki. Alam kong hindi ito basta imahinasyon. Mayroong kakaiba. Nagsimula akong magmasid sa paligid ng libingan ni Mang Tonyo. Baka may iba pa. At doon, nakita ko ang mga libingan ng pamilya ni Mang Tonyo. Ang kanyang asawa, anak, at apo. Ang mga lapida parang nagalaw. Ang lupa parang bahagyang nakakalat. Hindi kasing tindi ng hukay ni Mang Tonyo, pero may bakas. Nanindigan ng balahibo ko. Ang sumpa hindi lang basta sa kanya, pati sa kanyang pamilya. Naalala ko ang mga kwento ng lola ko na ang mga sumpa minsan ay dumadaan sa dugo, sa pamilya. Lahat ng miyembro apektado. Ang amoy ng lupa at bulok lalong lumakas. Kasama ng amoy ng luma, ang mga bulong mas malinaw. Hindi na lang basta bulong, parang mga ungol, parang may nagagalit. Ang bangungot ko mas lalong naging totoo. Sa panaginip ko, nakikita ko ang buong pamilya ni Mang Tonyo, nakakulong sa kanilang mga hukay, pilit na lumalabas, pilit na humihingi ng tulong. Ang lahat ng nangyayari parang may koneksyon sa sumpa. Ang relo, ang multo, ang lahat. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya matahimik. Ang sementeryo
hindi na lang basta lugar ng mga patay. Ito ay naging lugar ng mga buhay na lihim at ang sumpa na iyon parang isang paanyaya sa isang bangungot na hindi ko pa alam. Isang sumpa na unti-unting nagaganap at ako ang tanging saksi at marahil ang susunod na biktima. Dahil sa mga libingan, desperado na ako. Kailangan kong malaman ang buong kwento. Kailangan kong matapos ito. Naisipan kong bumalik sa bahay ni Mang Tonyo. Baka may iba pa akong makita. Baka may iba pa akong matuklasan. Ang bahay niya, luma, puno ng alikabok, walang tao, pero ramdam ko ang presensya. Naghahanap ako sa mga lumang libro, sa mga lumang dokumento. At doon nakita ko isang lumang sulat. Sulat kamay ni Mang Tonyo. Hindi ito ordinaryong sulat. Ito ay isang kasunduan. Isang kasunduan sa isang bagay. Nakasaad doon na siya ay sumang-ayon na maglingkod sa sementeryo. Bilang kapalit, bibigyan siya ng kayamanan at mahabang buhay. Pero may kapalit. Kapag namatay siya, ang kanyang pamilya ay mananatili sa sementeryo bilang tagapagbantay, bilang mga kasama ng mga patay. Nanindig ang balahibo ko. Kasunduan. Saan? Sa sino? Ang mga kwento ng lola ko na ang mga tao minsan nakikipagkasundo sa mga masasamang espiritu para sa kayamanan, para sa kapangyarihan. Pero may kapalit at ang kapalit na yun kadalasan ang kanilang kaluluwa. Ang amoy ng lupa at bulok lalong lumakas. Kasama ng amoy ng luma, ang mga bulong mas malinaw, hindi na lang basta bulong, parang mga ungol, parang may nagagalit. Ang bangungutin ko, mas lalong naging totoo. Sa panaginip ko, nakita ko si Mang Tonyo na nakikipagkamay sa isang anino. Isang anino na may mga mata na pulang-pula. Ang lahat ng nangyayari parang may koneksyon sa kasunduan. Ang relo, ang multo, ang sumpa, ang lahat. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya matahimik. Ang sementeryo hindi na lang basta lugar ng mga patay. Ito ay naging lugar ng mga buhay na lihim. At ang kasunduan na iyon parang isang paanyaya sa isang bangungutin na hindi ko pa alam. Isang sumpa na unti-unting nagaganap. At ako ang tanging saksi at marahil ang susunod na biktima. Dahil sa kasunduan, wala na akong pag-asa. Alam kong kailangan kong umalis. Kailangan kong tumakas. Nagtakbuhan ako. Patungo sa gate, pilit kong binuksan. Pero parang ayaw bumukas. Kahit anong tulak, kahit anong pilit, ayaw. Parang may pumipigil. Ayaw bumukas. Anong nangyayari? Sigaw ko, umiiyak na. Nagsimulang gumuho ang sementeryo. Ang mga lapida parang bumabagsak. Ang mga hukay parang lumalaki. Ang lupa parang lumulubog. Naaalala ko ang sinabi sa kasunduan na ang pamilya ay mananatili sa sementeryo bilang tagapagbantay, bilang mga kasama ng mga patay. Ang sementeryo na ito hindi lang basta luma, may sariling buhay at ayaw niya akong paalisin.
Ang mga bulong mas malapit, ang mga ungol mas malakas, ang amoy ng lupa at bulok lalong lumakas. Parang nagdiriwang ang sementeryo. Ang takot ko umabot sa sukdulan. Wala akong matatakbuhan, wala akong matutulungan, nag-iisa ako at nakakulong. Ang mga puno parang naglalabas ng mga anino, ang mga lapida parang lumalabas din ang mga anino. Ang buong sementeryo parang lumulubog sa dilim. Ang aking desperadong pagtakas naging isang pagkabigo. Ang sumpa hindi lang basta salita, ito ay totoo at ngayon nagpapakita na siya sa kanyang buong lakas. Ang sementeryo na ito hindi lang basta kulungan, ito ay isang libingan at ako ang biktima na naghihintay ng kanyang kapalaran. Dahil sa pagkabigo sa pagtakas, wala na akong pag-asa. Nagtago ako, pilit na lumaban. Pero paano kalalaban sa isang kasunduan na nasa lupa? Ang sementeryo, nilamon ko. Ang bawat sulok, naging isang libingan. Ako na lang ang natitira, nagtatago, nanginginig sa takot. Hindi ko na alam kung anong oras, kung anong araw. Ang aking isip, unti-unting nawawala. Ang sementeryo lalong lumulubog sa dilim. Ang mga bulong nasa paligid ko. Ang mga ungol malapit na. Ang amoy ng lupa, bulok at ng kakaibang matamis na amoy lalong lumakas. Narinig ko ang boses ni Mang Tonyo. Hindi na niya boses. Ito ay boses ng sementeryo, ng isang matandang kaluluwa na may mga bulong. Maligayang pagdating sa iyong bagong tahanan. Bulong niya, naging bahagi ka na ng aming pamilya. Naramdaman ko ang lamig na bumabalot sa akin. Hindi ito lamig ng takot. Ito ay lamig ng pagbabago. Ang aking balat parang nagbabago. Ang aking mga buto parang lumalaki. Ang aking mga mata parang nagiging kulay abo. Nakikita ko ang sarili ko sa salamin. Hindi na ako. Ang aking mukha parang nagiging mukha ng matanda. Ang aking katawan parang lumalaki ang mga ugat. Ang sumpa, naging bahagi na ako nito. Ang sementeryo na ito, hindi na lang basta lumang sementeryo. Ito ay ang aking tahanan, ang aking bagong pagkatao, ang aking bagong buhay. Ang mga kwento ng lola ko, ang mga babala ni Mang Tonyo, lahat ay naging totoo sa akin. Ang multo, ang sumpa, ang sementeryo, ang lahat ay lumamon sa akin at ako ay naging bahagi ng kanilang kwento. Isang bagong miyembro ng kanilang pamilya. Walang katapusan. Walang katapusan. Walang katapusan. Walang katapusan.